Sounds. Meron na. Istorbo kasi ang apo ko eh. Okay. So ngayon, ang ating pag-usapan po sa ngayon ay ah from Panay Island Love and Trust. Boy Jimenez. Maayong gabi. Mayong gabi sa Panay. Ayan, meron na. Okay, wala. Okay, kanina wala pang sounds kasi naka-off pa. Okay, so ngayon ang pag-umpisa natin po muna ay babati muna ako sa buong Pilipinas mula Apari hanggang Hulo, hanggang Tawi-Tawi, buong bansa ay bumabaha. Ngayon, umpisa natin sa pagiging isang makabayan. Dinidikit ko ito sa aking kaibigan diyan sa Mapandan, Pangasinan. Si Mr. Jaime J. Aquino. Ito po kasi ang pinag-usapan natin ngayon bansa. Kailangan ang lahat po ay alam na alam kung ano ang ating obligasyon sa ating bansa. Kailangan alam natin na mahalin namin na dapat natin ang ating bansa. Nag-iisa lang po ito ayon kay Attorney Bumbit Abad. So, sabihin natin ngayon, umpisa natin. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God, in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace, do ordain and promulgate this Constitution, the highest law of the land. At pagkatapos niyan, dito po ako, lagi niyong tandaan po, ito pong pinakamatindi para sa ating bayan na nagsasabi sa Section 1, Article 2. The Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Tandaan niyo po lagi yan. Isa lang po ang ibig sabihin yan. Na tayong mga mamamayan ang pinagmumulan ng lahat ng kapangyarihan ng mga opisyal natin na umuupo sa ating bayan. Mula presidente kay BBM, pababa hanggang sa janitor. Lahat po ng kapangyarihan yan ay nanggaling sa ating lahat. Collective power. Ibig sabihin, pangmaramihan. Sa Tagalog pa, sa sinasabi sa Section 1, Article 2, ang Pilipinas po ay isang republika at malayang estado o demokrasyang estado. Ang lahat po ng kapangyarihan na may kasamang kalayaan ay nakatira sa ating mga mamamayan. At ang lahat ng kapangyarihang pampamahalaan ay nanggaling sa lahat ng mamamayan. So ano po yun? Ang mga kapangyarihan. Yan importante, kapangyarihan. May kapangyarihan po sa pagsagawa ng batas. Yan yung mga congressman natin at mga senador. May kapangyarihan po sa pagpapatupad ng mga batas na ginawa. Yan po ang pangunahing gawain ng ating Pangulo. Na gawain din ng pangalawang Pangulo kung wala yung Pangulo. At ang pangatlo at huling kapangyarihan ay ang kapangyarihan sa paghusga o pagsabi kung ano ang ibig sabihin ng mga batas kung merong tinatawag na kaguluhan kung ano ba talaga ang batas. Yan po lamang, tatlong uri lamang po ang kapangyarihan. So, yung kapangyarihan niyang tatlo ay nakadesinyo na yan para tumakbo yung ating estado.
At sa pagtakbo ng ating estado, ang nagpapatakbo yan ay ang ating pamahalaan. At para magiging matiwasay, mayaman, at masaya ang ating mamamayan, kailangan maayos ang papatakbo ng ating pamahalaan. Ngayon, paano tumatakbo ang pamahalaan? Sa pamamagitan po ng pangongolekta ng mga bayarin mula sa nagninegosyo, mula sa lahat ng tao na kailangan ang proteksyon ng pamahalaan. Ang tawag diyan ay buwis. Pero kung pagbebenta galing sa labas ng estado, papasok sa ating estado, ang tawag naman diyan ay taripa. Yan po ang pinagmumulan ng pera na gagamitin sa pagpatakbo ng ating pamahalaan. Na ang ibig naman sabihin, madali lamang isipin. Kung ang pera, lahat ng perang nakolekta, ay kung ang iba ay ibubulsa, anong mangyayari sa bayan natin? Kailangan natin na magkaroon ng pera para magkaroon tayo ng malakas na sundalo na panlaban sa mga mang-aapi. Kailangan din natin ng pera para ibabayad sa lahat ng kawani ng pamahalaan. Pinakamahalagang kawani ng pamahalaan natin ay yung kawani ng mga kapulisan. Kasi sila po ang magmamantini ng katahimikan at katiwasayan sa buong Pilipinas. So just imagine, kung walang pera pambayad sa ating mga pulis, baka una pa yan magre-rebelde. At kung magre-rebelde ang mga taong o mga Pilipino na may mga baril, delikado. Kaya pinangangalagaan natin na dapat ang lahat ng mga pulis natin na sinusugal ang kanilang buhay sa pakikipagharap sa lahat ng mga kriminal ay dapat alagaan natin. So, ano ang mangyari kung ang pera para dyan ay kinukuha pa, nilalagay sa maleta? Yung ibang pera naman ay ginagamit sa pagpatakbo ng mga opisina natin. Tapos, paano na lang gagawin kung ipapatayo ng mga building, kinukuha ang pera? At ang ibang pera natin, kasi kailangan din natin mga kalsada, ibibigay, gagamitin sa pagpapatayo ng kalsada. Ang tanong naman, paano ang ating mga kalsada makaapekta sa kagandahan ng buhay ng Pilipinas at ng mga Pilipino kung ang pera na nilalaan para sa pagpapatayo ng kalsada na kung maaari lamang ang lahat ng mga kalsada mula Apari hanggang Tawi-Tawi ay magagawa. Paano magagawa kung binubulsa ang pera? At bandang huli, naging uso na rin ang baha at naisip itong tinatawag na flood control projects. Ang ideal po na flood control project, saang lugar ka man, mula Ilocos Norte, pakanan ka sa Santa Praxedes, Cagayan, papunta sa Tugigaraw, o papunta dito sa kaliwa, papunta ka ng Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, pababa ka sa Central Luzon, nagkabaha-baha na. Hindi ibig sabihin, ang buhay natin kailangan proteksyonan sa baha. So, ang ideal po na flood control project ilalagay natin ay yung flood control na kapag itinayo mo sa mga pampang ng ilog, ay dapat ang tubig sa ilog, kung umapaw man, ay hindi tatawid sa mga kabahayan. Dapat doon lang siya. Umalsa man ang tubig, dapat pigilan ito ng flood control project. Ang problema natin, ang mga flood control project na tinayo ay ninakawan. At ang na-mastermind dito po, walang iba. Pasensya na sa mga maka-BBM. Si BBM mismo. So kaya nangyari dyan, ang ginawa nilang flood control project ay tinatawag sa English na substandard, hindi angkop sa tamang disenyo. Kasi kung tamang disenyo, pag dumaan ang tubig, umapaw man sa
normal na taas ng ilog, hindi tatawid sa kabahayan at sa kapalayan at sa ating mga sakahan. At maprotektahan ang ating sakahan, maprotektahan ang ating mga kabahayan at hindi na paulit-ulit magtatayo uli ng bahay at walang gastos. Yung isang baha, mahigit 1 bilyon po ang nagiging dulot na kasiraan. Dahil naman ito sa katarantaduhan ng mga congressman, ng mga senador. At siyempre, hindi naman mangyayari yan kung hindi pumipirma ang Pangulo sa national budget. So dito nyo na nakita na ang pinakamahalaga sa lahat ng batas na ginagawa ng ating senador at ating mga congressmen ay ang national budget. Ang tawag dyan ay General Appropriations Act. Mahalaga yan sapagkat dyan po nakalaan ang pagprograma kung ano ang mga perang gagamitin at saan gagamitin at ano mga proyekto ang ating gagawin. Ngayon ang nangyari. Nagiging uso. Ito lang sa panahon ni BBM. Naging uso ang matinding substandard na project. At lalo pa, nakakarimarim, nagiging uso ang mga proyekto na hindi ginagawa pero pinapalabas na, tapos na at bayad na. Kaya ito ngayon, meron tayong kaso. Sabi ng DPWH na si Vince Dizon at saka nung dating DPWH Secretary na si Gabriel Singson na siya ngayon isa sa kasapi sa Independent Committee on Infrastructure na nag-imbestiga sa mga ginagawang mga substandard at mga guni-guni ng mga proyekto ay 1.7 trillion pesos ang lahat na nagasta ng bansa natin para sana sa flood control. Anong nangyari? Wala. Dami pa ring baha. Pinakahuling baha sa norte, sa Pangasinan, sa Isabela, sa Cagayan, sa Quirino. Ang problema, sira na naman ang mga pananim. Sa Nueva Ecija, sa Bulacan. Kaya, ang problema, ang lahat ng mga rice traders ay na problema sobrang mahal na ang palay na binibili nila na kanilang kinakalakal. Kasi ang dapat na isang 90, sabihin natin 90 na kabanes bawat ektarya, ang nakukuha lang 10 kabanes. So, ibig sabihin, pag ikaw po magsasaka, sa kada ektarya 10 kaban lang yung nakuha mo. Na ang proyekto mo sana magiging patas ang laban mo kung makakuha ka man ng lamang mga 60 kabans. Ang nakuha, 10. Saan? Iiyak na lang magsasaka. Hindi pa ba benta-benta na maayos ang kanilang natitirang palay sapagkat mababa ang kalidad ng mga palay na tinumba ng ulan at baha. So, yan na po ang ating nangyari dito. So, dahil yan ay hindi pa yan. Nagreklamo ang mga tao. Nagrally ng 21 September. Nagrally nung nakalaan 3 araw sana na rally ng Iglesia ni Cristo at nagsalita ang lahat na laban sa baha. Nagsalita rin si Amy na kapatid ni BBM at binisto siya na addict siya. Ladies and gentlemen, balikan natin ng konti. Nung hindi pa nagrally ang Iglesia ni Cristo at hindi pa nagsalita si Marcoleta, hindi pa nagsalita si Amy, hindi pa nagsalita si Rowena Guanzon at hindi pa nagsalita si Mike Defensor at hindi pa nagsalita itong mga wala sanang silang gagawin. Kaya ang nangyari, gumawa ng drama si Bongbong. Kunwari, sinisisi gamit ang katraidoran ni Lacson, sinisisi si
Executive Secretary Bersamin. Tinanggal. Kunwari, tinuturo na ito yung utak. Naku, Diyos ko naman, wag na kaming bulahin. Kasi po ang katotohanan, wala pong perang lalabas kung walang perma ng Pangulo ng Pilipinas. Kaya lahat ang sisi dyan kay BBM. Bakit mo naman kasi hinahayaan ang iyong pinsang buo na si Romualdez na ang taba-taba niya magpapataba pa? Kakainin ang lahat ng pera ng Pilipinas. At gamit si Saldico, arkitekto, kung paano isasalansan ng mga proyekto. Ang nangyari ngayon, napilitan kayo nung nag-rally na. Nito na lang matapos ang rally ng Iglesia ni Cristo, kaya maraming salamat sa Iglesia ni Cristo. Nang dahil sa inyong rally, napilitan si BBM na utusan ang Infrastructure Committee, the Independent Committee on Infrastructure, na kasuhan si Romualdez at kasuhan si Saldi. Inanunsyo kanina ni Marcos, meron ng warrant of arrest laban kay Saldi. At kinasuhan din kanina lang, hinabol pa yun. Ang kasong plunder daw, laban kay Romualdez. Biro mo ha, pinsang buo niya, kakasuhan niya. Pinapakita. Ngayon, noon sabi nila wala silang ebidensya. Naala-ala niyo pa ba mga 5 araw nakaraan na nagkikwento pa ito sa Remulla na sinasabi niya wala silang ikakaso kay Romualdez dahil wala silang ebidensya na nakikita. Sabi niya, ang kasalanan lamang daw ni Romualdez ay gross inexcusable negligence. Tarantado. Alam naman ni kaibigan kong Jaime Aquino, pag binuklat mo yung libro ng mga criminal books, wala pong krimen na gross and inexcusable negligence. Katarantaduhan ka, Remulla talaga. Pag sinabi mo negligence, parang hinahalin tulad mo lamang sa isang driver ng sasakyan na nakasagasa, nakapatay. Ang kaso niya ay reckless imprudence resulting in homicide. So, ang gusto mo gawin, you are trying to impress upon the Filipino people that there is such a thing as reckless imprudence resulting in plunder? Meron ba ganon? Eh di ba lahat ng pagnanakaw, kaibigang Jaime, ay sinasadya? Maaari bang kunin mong pera ng gobyerno? Ay, nagkamali. Pwede ba yung mangyari yun? Niluloko yung Pilipino eh. O ngayon, dahil doon, sa rally ng Iglesia, salamat Lord. Saludos sa Iglesia ni Cristo. Dahil doon, napilitan sila, Jaime, gamitin ang testimonya ni Gutesa. Kahit piki yung pirma sa affidavit, napilitan silang gamitin ang testimonya ni Gutesa. Kasi ang testimonya lamang ni Gutesa ang tanging pwedeng gamitin para suportahan ang teorya na si Romualdez ay nagdambong sa ating bayan. Mahigit 1 trilyon ang inubos ng mga yun. Kung bakit? Kasi si Romualdez nabubuhay sa pera ng bayan, ginagamit ang pera ng bayan para isusuhol sa lahat ng congressman na para kung ano man ang gusto niya gawin, ay magagawa niya pati pagnanakaw. At dahil nag-ambisyon na maging presidente, ginusto niya na gurgurin o tanggalan ng dangal at honor ito si Sara Duterte para matalo niya pagka-presidente. Kasi may pangarap siya maging presidente. Kaya ang lahat yan, nagsimula ikot-ikot sa ambisyon ni Tambaluslos. Kaya nagkaaway-away yan si BBM at saka si Sara. Ang una niya ginawa, pinahalukay niya yung confidential fund ni Sara. Bakit? Kasi alam naman niya at alam naman natin lahat na lahat po ng confidential fund,
pati yung binigay na 4.625 billion kay BBM taon-taon, pati yung mga confidential fund at intelligence fund ng lahat ng police, military. Alam niyo ba kung paano sila magbigay ng resibo, kung paano ginasta ang mga pera? Mirigis piatos lahat yan. So ngayon, nag-successful si Romualdez na marami ang nanudya kay Sara kasi Mirigis piatos ang tawag. Nagtatawa pa mga mamamayan. Ang hindi lang kasi alam ng mamayan, ginuguyo-guyo lang sila ng mga kamay ni Romualdez. So, ito ngayon, naisilang yung tinatawag ng young guns. Ang tanong sa iyo, young guns, hindi young guns. So young, yet so corrupt. Banggitin ko na dyan, ha? Yan si Rods Gutierrez ng ginagamit lang ang one rider ni Colonel Busita. Kasama dyan si Zia Adyong Alonto. Kasama dyan si Paul Ortega ng La Union na Buaya. Kasama dyan si Biggs Nograles. Kasama pa iba dyan. Lahat sila. Mga young goons. Tapos magnanakaw. Araw-araw, preskon, tira kay Sara, kaliwat kanan. Ngayon, asan kayo ngayon? Ba't hindi na kayo makakatira? Yan pala, kagaya kay Rods Gutierrez. Tira ka ng tira kay Sara. Yun, tatay mo pala, madaming flood control, contractor. Si Ortega, na-expose ni Lacson sa kanyang privilege speech na kinain ng todo ang Bawang River Basin, mga flood control projects. So ito, ang tanong natin ngayon. Yes, natutuwa ako dahil sa wakas, salamat sa Iglesia ni Cristo. Kumaso sila, napilitan sila kumaso. Napilitan sila gamitin ang testimonya ni Gutesa na dati ay minumura-mura nila yung affidavit ni Gutesa. Sinasabi, hindi magamit. Saan kayo ngayon? Ang sarap nyo sampalin. Ginawan po niyo ng kwento si Gutesa na namigay ng pirma ng isang abogada na gaga. Attorney Picheros Espera. Ako na lang siguro magsampa ng reklamo na disbarment sa iyo. Huwag ka na magmangmangan. Paano gagawin ni Gutesa yung pamimiki ng iyong pirma? May silyo. May rubber stamp. Magkano ba bayad notaryo? Alam ni Jaime yan. 100 lang yan. Ngayon, ang dami-daming abogado, bakit sa iyo pa napunta? Kasi po, yun pala, nag-Google pala siya. Nearest notary public. Kaya napunta sa iyo. Hindi naman importante na ikaw magnotaryo nun. Maraming iba. So ngayon, matanong nga kita. Ipapadisbar talaga kita. Paano nangyari? Kung sinasabi mo na nabiki si Gutesa, paano nangyari na may perma yan? Alright, sabihin natin, hindi mo perma yan. Alam naman namin ang kalakaran ng mga abogado na nagninegosyo sa notaryo. Ang abogado ay laging sa labas kasi maraming kliyente. O di kaya, empleyado gaya mo, empleyado ka sa BGMP. Tapos ang sekretary mo doon lang nakastidi. Siya rin ang pumipirma para sa iyo. Sinasabihan mo lang ang iyong sekretary, kopyahin mo ng aking pirma. Yun na yan. Hindi ba ganun ang ginagawa mo? Kunwari ka pa. Pagkatapos, sinabi niya, peke daw. Alam mo, magkano magpagawa ng dry seal? 2,000 ang bayad. Sa rekto nga magpagawa niyan. Magkano magpagawa ng rubber stamp? 500 pesos. Ibig sabihin, maghanap na lang si Gutesa ng ibang notaryo, 100 lang ang babayaran niya.
Ibig sabihin, talagang sasadyain ni Gutesa na pipikiin pirma mo at gagawa pa siya ng stamp, gagawa pa siya ng silyo na 2,000, 2,500, kabuang ka. Pag kinasuhan ka na namin ng, ako mismo kakaso ng disbarment sa'yo, pag kinasuhan kita ng disbarment, hindi ka na makakabangon dyan. Pagkatapos, yung affidavit ni Gutesa September, kung hindi ako magkabali, September 25 yun. So ngayon, lumabas ang isa pang kontrata ng construction na pinirmahan sa gitna ng TIESA na chairman or executive director na si Mark Lapid, anak ni Lito Lapid. At ang contractor para sa isang proyekto sa Santiago City, Isabela. Sino ng notaryo? Ikaw rin. Ang pirma, parehas rin. Tapos nagpalabas ka pa noong isang araw na nagwa-warning ka, hindi mo pirma, sinabi mo hindi mo pirma, pati yung kay Mark Lapid. Ibig mo sabihin, si Mark Lapid nabiki rin ang pirma mo? Tarantada ka. Ang alam ko lang dyan, naisip ko lang dyan kung bakit ka gumawa ng ganon, ay sa BGMP ka, tinakot ka na ni John Vic Remulla na tatanggalin ka sa BGMP kung hindi mo i-disown ang pirma kay Gutesa. Ngayon, dahil nagalit ng Iglesia ni Cristo, hindi naman galit, nag-remind lang sa inyo. Kaya pasalamat kami mga Pilipino at may Iglesia ni Cristo. Ako Katoliko, pero yung ating simbahan na Katoliko ay hindi gumagawa ng ganon. Kaya, isa sa dahilan kung bakit hindi magtatagumpay ang isang bansa na panay Katoliko ay dahil ang Katoliko ay tahimik lang style. Kung tahimik na siya, edi parang hinahayaan nila na ang mga demonyo gagalaw. Anyway, ito na, ginamit na nila ngayon, Jaime, ang lahat ng sinabi ni Gutesa sa Senado, ginamit na nila ngayon na tinuro niya ni Gutesa kung paano dinideliver ang pera. Tika muna, bakit hindi kinasuhan si Eric Yap? Kinasuhan ba? Yung nag-deliver ng 46 na maleta ng pera? At least nakasuhan siya ngayon. Yan ay resulta na direkta ng pagrarally ng Iglesia ni Cristo na sinuportahan ng maraming mga Pilipino na hindi Iglesia ni Cristo. Paano na lang kung wala yung rally na yon? Magsasampa kayo ng kaso ganito ko? Pero ang kasunod na problema ko, tama ba ang inyong kinaso? O baka kinaso na ang sadya ay madismiss? Bakit ako alalang-alala? Sapagkat po, pag inupo na yan sa korte, ang testigo, inupo mo si Tambaloslos, inupo mo si Saldico, siyempre uwi yun, nangako siya, uwi siya. Kailangan lang pangangalagaan na hindi siya mapatay sa loob ng bilangguan habang siya ay naghihintay ng kanyang trial. At kung magsasalita ni Saldico, delikado, patay ang bahay tain ninyo lahat. Natural, sasabihin niya ngayon kung ano ang papel ni Romualdez, ano ang papel ni BBM. Maalaala ulit ng bayan yung kwento na kung saan doon sa Singapore ay tumawag pa si BBM kasama si Romualdez, kasama si Saldico, tatlo sila. Nandun sa Singapore pagkatapos ng halalan noong Mayo 2022 at pinakuha ni BBM sa PSG yung brown leather bag. Ano ba yun ang laman nun? Cocaine? Sabi pa ni BBM, sabi ni Saldi, salita pa si BBM, maiwan na lang kayo lahat, huwag lang yung bag. Tapos, nung tinawagan, sabi ni Saldico sa kanyang kwento, dapat gamitin nyo rin yun
Yung sa video niya, sabi nila hindi daw gamitin kasi wala, hindi sumpan. Tarantado. That is already an evidence. Ang kasunod na lang, dudugtungan mo na lang. Pag dumating si Saldico, i-cross-exam na siya tungkol doon. Pero sa ngayon, ebidensya na po yan. Na kung saan, sinabi niya na tinawagan siya ni Amina Pangandaman, secretary noon ng Department of Budget and Management. Sabi ni Amina Pangandaman sa kanya, kung may bilin siya, no, may bilin si presidente. Yang ipasok mo daw yan sa bicameral conference committee na budget yang 100 billion. Tapos para ma-verify mo, nag-meeting kasi kaming tatlo ni BBM, ako tsaka si Yusek Adrian Bersamin. Tawagan mo si Yusek Adrian Bersamin. Ngayon, tanong, bakit tumawag si Amina Pangandaman? Ang ibig mo ba sabihin si Amina Pangandaman ay mag-iimbento? Na alam naman niya na hindi lang siya at saka si Saldico ang kakausapin. Marami pang iba. At alam naman niya bilang Department of Budget and Management Secretary, alam niya na bago magiging batas ito, pipirmahan pa ito ni BBM. So, ibig sabihin, kahit dyan lang sa level na yan, sigurado ako na si BBM nagpapasok niyan ng 100 billion. So ngayon, tumawag ngayon kay Yusek Adrian Bersamin, ito si Saldico, confirm. Tapos doon, tumawag siya kay Tambaluslos, sa kanyang boss, na si Martin Romualdez. Sabi ni, confirm din kasi sabi ni Romualdez, ay ganun talaga. Ang what president wants, the president gets. O, ano ibig sabihin niya kung bakit ganun ang sagot ni Romualdez? Eh di, Lacson, ikaw gumagawa-gawa ka ng kwento na gusto mo ipaamin na gawa-gawa lang nila ni Bersamin yan? Nasaktan tuloy ang matanda. Nasaktan tuloy si Lucas Bersamin sa ginagawa ninyo. Biro mo, Chief Justice dati, paparatangan nyo na gano'n ang invento ng mga budget. Nahirap tuloy, galit na galit tuloy si Kabsat Lucas. Ang isa pa, ginawa nyo ng diskarte ganun, si Kabsat Chabit. So, ganun. Anong nangyari? Natuloy po yun. Pinasok binigay kay Saldico ay papel. Papel na nakalista lahat. Ang mga budget. Pinasok niya. 100 billion ang total. 81 billion para sa DPWH. 18 billion para sa other agencies. Ganon ang totoo. Ngayon, sasabihin ni Lacson, hindi yon kay BBM. Tarantado to si Lacson. Talagang gusto ka umiscore. Hindi mo pa nga napatunayan. Hindi mo pa nga napatunayan na totoo yun kung paano mo ginawa yung kuratong baliling. Pwede pang buhayin yan, ang kasong yan. Kapag ibang presidente, pwedeng buhayin yung kasong yan. Tandaan mo, hindi ka pa nabasahan ng kaso sa kuratong baliling case, kaya walang double jeopardy. So, ito po ang tatapusin na natin itong aking vlog. Ang klaro lang, ginamit nila, napilitan sila gamitin ang testimonya ni Gutesa. At kung gagamitin mo testimonya ni Gutesa, nagsasabi, nagsasabi na nagdi-deliver sila ng mali-malitang pera papunta sa bahay ni Romualdez. Pati sa 3 bahay ni Romualdez. Una, doon sa 42 McKinley Street, Forbes Park, Manila. Pangalawa, yung sa sunod na delivery,
I-deliver doon sa 19 Nara Street, Forbes Park, Makati. Yun po yung bahay ni Michael Yang dati. Binili ni Romualdez. Pangatlo, nag-deliver din sila sa Aguado Street, sa Malacanang, sa bahay ni Romualdez sa Aguado para malapit na kay BBM. Yan po, yung mga yan ang pruweba, dagdag pruweba na si BBM mismo ang nagpasingit ng 100 billion. At sabi pa ni Saldico, 25 billion ang lahat na yan na nabigay na SOP or commission ni BBM. Tapos ito si Lacson gumagawa-gawa, nagtahit-tahit ng kwento na ang binasihan naman niya yung si Yusek Roberto Bernardo. Na sabi naman ni Yusek Roberto Bernardo ko natandaan daw niya kasi siya daw nag-implement ng ibang mga pondo diyan sa 100 billion. Pero 2.85 billion lamang yon. At nag-deliver nga si Robert Bernardo pero wala siyang delivery kay Ko. Although sinabi niya, nag-usap sila ni Ko. Pero wala siyang delivery kay Romualdez. Ibig lang sabihin po yun, iba po yung 2.85 billion. Ibang pera yun. At ang sabi ni Saldico, sa Bulacan lamang ay napunta ang 56 billion kay Romualdez at saka kay Marcos. So ngayon, lumalabas po na sinungaling ito si Lacson. Nevertheless, ang hinihiling lamang po, hinihiling ko, sana samahan niyo ako sa aking hiling. I-publish niyo po sa website ng ICI. I-publish niyo ang lahat ng reklamong sinampa na ninyo para mausisa ng bayan. Kami po ang mga mamamayan ang may pangunahing interes para makasuhan sila. Kaya kailangan naming basahin kung tama ang ginawa niyong reklamo. Kasi may mga reklamong gawa-gawa para lamang madisinyo, madidismiss. Ha? Hinihiling namin sa ombudsman na bago, kay Remulla, paki-publish ang lahat ng reklamo. Magka-shoutout na lang ako. Ito, may tanong pala. Si John C. 3354. Sabi niya, Dr. ano ba ang statute of limitation sa mass murder o murder case? O baka pwede pa nga, siguro, pwede pa pong kasuhan. Kasi sabi niya, halimbawa, lampas na 20 years. 20 years kasi ang prescription eh. Pero yung 20 years na yan, pwedeng i-argue na hindi natuloy sapagkat pinipigilan. Kapag pinipigilan ninyo, hindi na tumatakbo, tumitigil ang pagtakbo. Kaya, pwede pa rin patakbuhin ulit. So, your game is a scam shame. Salamat po. Nice idea. Gawa natin ang paraan na mabuhay natin yung kuratong baliling na yan. Pati yung Dacer Corbito case. Pati yung marami pang ibang kaso, hindi lang Dacer Corbito. Si Jenny Bumagat, G5F. Sorry po Sir Toto, di ko po maiwasang hindi maniwala na totohanin niya ang pinsan niya. Ngayon, hindi rin ako maniwala na totohanan niyang pinsan niya. Napilitan lang yan. Kaya ang mangyari po niyan ay kunwari lang yun na kaso na madidismiss din. So, Dennis Tabungon. So, yan ang nakikita ko. Kaya ang hinihiling ng bayan ngayon, i-publish ninyo ang lahat ng reklamo sinampa ninyo. Bakit nyo tinatago? Para malaman ng bayan kung totoo nga yung kaso sinampa nyo o hindi. Gusto naming mausisa yung mga nakakabit na ebidensya. Halimbawa, gaya na itong yung affidavit ni Yusek Roberto Bernardo na nakita ko, nabasa ko, kulang-kulang sa ebidensya. Nako, niyari tayo dito tapos binigyan nyo ng state witness protection. So, Lason Kalakson, alias Kuratong, bistado ka na. Rodi Rabi, no comment. 84-09F. Target ni Lacson, magiging standard bearer. Kasi walang kandidato si Marcos eh. Kaya ang target niya, magiging standard bearer sa 2028.
Wala na. Giba na yan si Lacson. Hindi na pwede maging presidente yan. Tommy, attorney, maingay pala kanina, no? Mario Igiban, 7446. Konti views mo digits. Di, marami na po ngayon. Kanina pa pala yan. Argo Hello Host. Tapos si no comment ko ako kay Saldi. Ilabas na niya lahat. Nangako naman ang abogado ni Saldi ko. Kompleto siya. May mga text niya. Sigurado, may mga video pa siya. Ilalabas niya yun sa tamang oras. At least, maganda, nauna niya palabas kung anong una. Kay Serlito Pornias, good day from Samar. Maupay nga gabi. Maupay nga gabi sa mga waray-waray sa Samar, Agleti, Agbiliran. May batas na nagbabawal sa mga anak na government employee matanggal sa serbisyo dahil sa korupsyon na nakapasok sa government service. Big Letter, Toto, zero credibility, balimbing, wala kayan. Huwag kayo magmaniwala dyan sa kay Big Letter na yan, nagkwento, magagamit sa bunyog. Hindi po ako magagamit sa bunyog. Edgar Lagman, kaya ka pinakawalan ni Bunyog, pera-pera. Ay, pera-pera. Wala po akong binigay na pera. Kung gusto nyo, kung ganun na posisyon nyo, I want to make it straight. Sila po ang tumatanggap ng pera kay BBM. Ganun lang po yun. Daday sa prioridad. Banat na to ni Toto Kausing. So, Andrew Adigan, baka hindi nyo alam, mga member ng Bunyog, Andrew Adigan, good evening, Sir Toto. Patnubayan ka ng Panginoong Diyos. Watching from Taguig City. Salamat po. So, Glenmark 34. Dok Toto, nakukulong si Alice Go. Mamaya, sige, pag-usapan natin kay Alice Go. Nagbori ako kay Attorney Harry Roque. Ay, kaya niya yun. Abogado yun eh. Magaling na abogado yun. Huwag kayo maglala. Si Marilyn Bundok, Argo 679. Ninakaw na po ni Tambaluslus. Bergie Piquero, mastermind. Ang mastermind po, ladies and gentlemen, ay si BBM. Wala nang iba. Argo, BBM tamad. Sorina Jabalya, nasaan na si Gotesa? Nagtatago lang po. Although kahit na pinabaliktad nila dahil tinakot nila, binabugbog nila, ay lalabas din ang katotohanan. What is important is he has already spoken. Bergie Piquero, yes, di na nagtrabaho, sabi ni Super Ate. Daday sa prioridad. Tama ka talaga, Tony. Paano na lang ang DPWH mga kurakot? Ay, nako. Risa Montano, 8655. Tama ka po, Doc Toto. Kausing, maliwanag po sa sikat ng araw na may kinalaman si PBBM sa lahat ng nakawan sa bansa. Si Saldico na mismo nagpatunay na dati nilang kasama. Wala na pong ibang mas pinaka-credible na tao kumpara kay Saldico. Bakit? Nandun siya eh. Isa sa sagumang gawa eh. So, Bergie Piquero, siya ang mastermind sa corruption. BBM. Nakatamina. Mamo. Kunbanwa. Mamo. Rodo Saruna, Independent Committees. Independent Committees. Infrastructure. Toso Manhid. Argo 679. BBM. Dick. Ading! Umuwi ka na, Ading! Kasi yan na, nalaman ni ate, adik ka pala. Adik sa'yo. Pati ang anak mo, si Sandro, adik din. Nako. Pati asawa mo, si Lisa, adik din. Kaya kumakanta na lang kayo, gonna be an addict. So, Bergie Piquero, confirm, addict, BBM. Rabi, GM2, email. Ang aga ng mga trolls ngayon may payroll na naman. Yun ay Herbing 2093. Magaling na analysis as always. Salamat po. Pagsimatsing, ngawa ka naman ng ngawa. Ito naman, troll naman ito. Black Hat G3D. Ikulong ang mga kawatan at i-cover up ang tulisan. Pag si Matching, ikaw na maging presidente, ay, troll pala ito. Rabi, GM2ML. Ikaw,
Ay, ito, troll din ito. Ako, hindi ko nabasahin ng troll, ha? Romel Bigson, naimbag Rabi, kada kayo amin. Rabi, GM2, yung pangawa-ngawa. Ay, okay nam. Oh, Marcos, ang mastermind. Romualdez magnanakaw. Wala sinaawa sa bayan kahit mamatay sa baha. Tama po. Dr. Toto, paano kaya si BBM? Pinangalanan din siya ni Saldico. Patay siya. Ay, dapat sumuko na siya, mag-resign na siya. That's the best. Para lang matanggal. Alam mo, yung naniwala ako kay Amy, ang pakay sana niya, babuyin sana yung karangalan ng tatay nila na nawala. The only way is, ibigay niyo lahat ng property kung meron kayo ngayon. Mag-resign kayo lahat. Ibigay niyo lahat. Ibalik niyo sa gobyerno. Rabi Jim 2ML, kung manahimik kayo kahit nakita, ay wala na yan. So, no comment. Ito, kung ako kay Saldi, ilabas na niya lahat ng ebidensya o ilalabas po niya ng ako pang abogado niya. Si Trump, I hate drugs. Tapos, sabi niya, I hate drugs. Ang kay nakatayo si Duterte, nakalagay placard, I hate drugs. Tapos sa kay BBM naman, I hate drugs addiction. Espera Gaga. Yan, Espera. I'm challenging you, Attorney Pichiros Espera. Wait for the cases that would be filed against you. Herty Bisislao Moises. Heiser. Joper Lopez. Disbar yan. Ay, ano kung disbar? Andito naman sa utak ko yung lahat ng kaalaman sa batas. Anonsi. Junior, I hate drugs. Your game is a scam shame. Easy, Doc. Okay. Good evening, Dr. Kausing, sabi ni Chai TR7YX. So, your game is a scam shame. Budol. Mga budol kayo. No comment. Dapat buklatin ang register book ng Notary Public. Lahat po niyan, pag makukuha na ni Marcoleta, ilalatag sa bayan na pare-parehong pirma. Lahat. Cardo sa Bukid 85898. Either tinakot ni John Beck or kumita pa. Gerardo Lagos. O ngano, tama po kayo. Rabi, Jim, relax sir. Ganyan talaga yan sila, mga kasabwat. Hindi sila kabsat, kasabwat sila. Na ng sindikato sa bansa na yan. Ang sinabi ni PRRD na masyadong malala na ugat na sindikato sa bansa. Cardo sa Bukid, nakatutok lang kay Gotesa, pero ang mga kasabwat, gaya nila, John Paul Estrada, yun, darating din yan si Mark Texay, pinasibat sa Chile. Darating din yan. Akalain mo si John Paul Estrada na pakasal sa Manawag, Pangasinan. Grabe. Nirigaluhan ng kanyang naging asawa ng isang Mustang. Rabi GM2 email, pati sandatahang lakas natin, napasok na nila, kaya tahimik pa rin hanggang ngayon. Edgar Nacion, Dr. Toto, good evening po. Argus 679, Bongit versus Tambaluslos. Your game is a scam shame. Even Dr. Toto shares my predictions. The cases are designed to fail, to free them. Ganon po yan. Designed to fail ang kaso. Designed to be dismissed. Romel Bingson, stay safe always, Dr. Engineer Totok. Salamat po, Romel. Pastor Rodi Rabi, Anonsi, I hate drugs. Sino pa? Your game is a scam shame. And BBM will notice if ever he will be cheated. There is no cheating in the first place. It was planned to insert. Yan. So you is mean, biggest syndicate in the Philippines, BBM and company. Rodi Rabi, Pastor, tapos no comment, target ni Lacson maging standard bearer. So diyan pa, sila pa. Si K3RO XXX ang kinaso katoto, may bill gawang-gawa. Ay, gagawan po ng diskarte yan para hindi kay Dennis Tabungon, kay Romel Bengson uli, kahantungan yan, absuelto din si Tambi.
Love Heart Miriam, Brother Abs, kumusta? Uh, uh, Pinga, hindi ba wala nanalo sa Senado at may double murder ang kaso sa NBI? Ngayon, protector at corrupt ng adik. So, Merly Sonbing, Maya Pabingi, mga kabalin ko. Tapos, Nanocam, good evening, Sir Toto. Okay, KB, BBM, magnanakaw traidor at adik. So, Leah Ramada, padayon lang, Attorney Katoto. Helen, si Pae na yan, dapat i-addict ng BBM. Si Mar 17 Thou, PGH, walang binibigay na pondo. O yung pala, I just want to raise. Wala na pong pondo yung AGL, yung guarantee letter. Nag-anunsyo na si Dr. Tony Leatson, ang kanyang pasyente na may kinikimo hindi na makapagpakemo kasi wala ng laman, ang hindi na tinatanggap ang guarantee letter. Yan po ang resulta ng pagnanakaw ng pera na ginamit sa flood control imbis na sa mga gamot. Tapos, sir, sakali po mawala sa pwesto si The Junior, nakasuhan ba siya? Yes, makasuhan siya after the case, after the presidency. Kay B745, si John Vic, nanalikot, bawal daw magsigaw. Woo! Sigaw, resign, BBM. Paano magiging seditious yan? Karapatan ng tao magpa-resign sa mga opisyal. Good evening, Attorney General. Paano na po yung mga pag-recant? Hindi ko alam kung pero sabi ni Mike Defensor nag-recant daw, may pinirma. Hindi bali, sa mata ng korte, hindi po ginagalang ang recantation. Ang ginagalang yung unang affidavit. Kay B745, Dr. Toto, saan sabat ang bawal magsigaw ng BBM? Hindi po bawal yan. Huwag kayo matatakot yan. Kaya kung magsigaw tayo lahat, di sobra-sobra ang lit-lit ng kulungan. Leah Ramada, mga trolls, layas na mo, samok-samok. Leah Ramada. Okay, hanggang dyan na muna. Ingat tayo sa lahat. Magdasal po tayo na hindi matutuloy ang sariling kudita. Kasi ang aking nakuha na sagap na impormasyon at sa bati sa analysis ko, the only way para mailusot ni BBM na makuha niya, siya pa rin mananatili ng presidente na wala ng eleksyon ay ikukudita niya sarili niya. Sana hindi mangyari. Analysis ko yan. Napakalalim ng analysis niyan. Kasi wala nang ibang paraan para manatili siya kundi kuditami. So, paki-campaign sa mga kamag-anak at kaibigan nyo na mag-join na sa aking channel para dadami tayo. At kung dadami na tayo, pwede na akong lalaban pagka-presidente at mananalo ako kahit sinong kalaban. Tapos kung maging presidente na ako, itatayo ko po yung tinatawag na jury system. Sa jury system po, ang lahat ng korte mula sa Apari hanggang Tawi-Tawi ay puro mga tao na nakatira sa kanilang mga korte ang magiging huwis. At 12 kada korte. Pagkatapos ng kaso niyan, mag-decision sila, one-day trial lang, tapos ng lahat. Para naman, ang disenyo niyan, para hindi kayang bilhin ng mga maraming pera yung katarungan. Kasi kung patas ang lahat na sa tingin ng batas ay makakasiguro ang tao na patas ang lahat, sigurado po na aangat ang buhay ng lahat. Kasi nga, pwede nang lumaban ang mga mahirap. Maraming salamat po sa inyong lahat.